Maayong adlaw mga igsoon ko diha sa Dios, niining atong padayon nga pagtuon sa libro sa Roma nga nagatuki diha sa dispensasyonal nga pagtuon sa Biblia. Kumusta? Padayon na usab kita niining ato ang programa sa social media Lamdag sa Grasya Teaching Videos kon LG TV. Ang atong teksto niining adlaw Roma kapitulo 1 bersikulo 18 nga nagkanayon, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness." Ang atong topiko mga igsoon ko sa Ginoo is about wrath of God. Kapungot sa Dios nga gisulti ni Apostol Pablo diha sa mao nga teksto. Now, ang unang porsyon sa kapitulo 1 sa libro sa Roma, kini naghisgot, nagpasabot mahitungod sa ebanghelyo ug sa rason nganong gisulat ang libro sa Roma. Nining ikaduhang bahin sa kapitulo 1, siya nakatumong ni adtong mga tawo nga nanginahanglan sa ebanghelyo sa grasya, mga tawo nga wala pa mahibalik diha sa Dios pinaagi sa ebanghelyo. Ingon nga tinguhan ni Apostol Pablo nga sila makasabot kung unsa ang mensahe sa ebanghelyo sa grasya, buot usab niya nga masabtan nila nganong mahinungdanon ang mensahe alang sa mga dili magtotoo. Si Apostol Pablo sa iyang katuyuan, iyang gipahayag dinhi niining mao nga teksto ngadto sa kapitulo 3 bersikulo 20. Ang tumong mao nga mahulagway kung unsa ang mahiaguman sa mga tao nga nahimulag sa Dios. Paul is going to tell us why we need to believe the gospel of grace. Ug ang una niya nga argumento sa pagtawag sa mga tao ngadto sa Dios mao ang paglatad, ang pagladlad niya sa kaso. Ang Dios nakakita og problema diha sa tao ug kini nga problema nga nakita sa Dios buot ni Apostol Pablo ipadayag aron kini tin-aw nga masabtan sa mga magtotoo sa Roma. However, before we can understand why God is angry, we need to know a little more about anger of God. So niining ato ang pagtuon motuto kita mahitungod niining topiko kapungot sa Dios. In this verse, we find a definition and a description of the wrath of God. Understanding this will help us to understand what is to follow. So, unsa man ang mga musunod niini. So, kinahanglan natong masabtan una, kining giingon sa Biblia nga kapungot sa Dios. So, let's take a few minutes tonight to look at this verse and try to grasp this idea of the wrath of God. Apan kung bag-o ka pa niining ato nga channel, palihog ako sa pag-subscribe, Lamdag sa Grasya, teaching videos kon LGTV o pinduta ang bell button aron nga kanunay kamong updated sa musunod pa nga mga videos nato sa pagtuon sa libro sa Roma. O pwede sab ninyong i-like, react kamo sa atong Facebook page, Lamdag sa Grasya kon LGTV. So karon mo adto ta sa atong una nga punto sa atong nga pagtuon. What is God's wrath? Unsa man ning giingon sa Biblia nga kapungot sa Dios? Aron masabtan nato, tukion nato ang una, the character of this wrath. Unsa ba ang kinaiya nining mao nga kapungot sa Dios matud pa sa atong nga pagtuon? In the New Testament, there are two words used to refer to the wrath of God. Two Greek words. Number one, thomos. Ang word nga thomos, pulong kini gikuha ang word nga thermos o kining pulong thermonuclear o uban pa. Nagpasabot siya sa sudden explosion of anger. Ang Biblia nagsulti o gigamit kini nga word diha sa Lucas kapitulo 4 bersikulo 28 sa diha nga ang katawhan sa Nazaret dili buot mudawat ni Kristo o nga dili anda mudawat sa mensahe ni Kristo. Tungod niya na sa ilahang kapungot, buot nilang pasakitan ang atong Ginoong Hesukristo. Kini nga word thomos, mao ni ang word nga common nga gigamit sa libro sa Revelation, sa pulong wrath or kapungot sa mao nga libro. Ikaduha nga word is the word orgy. Literally means become red face tungod sa kapungot na mula. Pero ang pulong orgy
Naghulagway siya sa tao nga anaa sa kapungot apan nagpugong siya. Samtang ang iyang kapungot nagabalay pag-ayo hangtod nga moabot sa punto nga kini mubuto. It implies that there will come a time when the anger will come forth. Naghulat pa sa husto nga panahon. Now, ang mao nga pulong mausab ang gigamit sa ato nga teksto. Kining libro sa Roma kapitulo 1 bersikulo 18. Niini nga panahon ang Dios nagapugong sa iyahang kapungot apan napungot na siya. Atong sabton kini pinaagi sa mga nanglabay nga dispensasyon giunsa sa Dios sa padayag ang iyahang kapungot sa milabay nga panahon. Sa panahon ni Noah, sa panahon sa Lono, Genesis chapter 6 ngadto sa 8. Ang kapungot sa Dios inanay nga naporma, inanay nga nabalay hangtod niabot sa punto nga kinahanglan na kining ipagawas o gini pinaagi sa paghukom sa Dios nga lunupan ang tibuok kalibutan tungod sa ilang pagkamakasasala. Mausab ang nahitabo sa Genesis kapitulo 19. Ang Sodoma o Gomora nahiagom sa kapungot sa Dios. Apan ang kapungot sa Dios dili nga kalit ang pagbuto niini. The wrath of God is slowly built against those people until it bursts forth in divine judgment. Ang ilahang mga buhat, ang dautan nilang pagkinabuhi, inanay nga nakapasilaob hangtod nga mibuto ang kapungot sa Dios batok kanila. Mausab kini ang nahitabo sa Exodus. Sa diha nga ang katawhan sa Israel anaa pa sa Ehipto, ang katawhan sa Ehipto o si Faraon ang gitagad sa Dios pinaagi sa mga hampak. Apan ang Dios nagpugong sa iyahang hingpit nga kapungot batok kanila. Pero sa diha nga ang katawhan sa Dios nga mogawas na tabok sa pula nga dagat og si Pharaoh og ang iyang mga sundalo padayong naglutos kanila, ang kapungot sa Dios mibuto og busa gibuhian sa Dios ang tubig og tanan nga mga Egyptian army na hurot sa pagpangamatay. So mao ni ang gihulagway sa ato nga teksto. Adunay pagpugong ang Dios ug naghulat sa hustong panahon kanus akini niya ipadayag batok sa mga makasasala. The good news for those in Jesus Christ today is that when Jesus was hanging on the cross, God directed all His built-up anger against sin. Ang kapungot sa Dios batok sa sala nga nabalay kini nakatutok ngadto sa sala nga nang labay karon og sa umalabot. Kini gikahuwad niya ngadto sa personalidad ngadto sa atong Ginoong Hesukristo kay siya man ang mitubos kanato sa atong mga pagkamakasasala. Now, those of us who are saved by grace have found a place of shelter from awesome wrath of God. Naagihapon ang kapungot sa Dios batok sa mga makasasala. Apan kita nga gimatarong na sa Dios pinaagi ni Kristo, kita nakakaplag og dalangpanan diha sa Dios nga tungod niya na Colossus 3 ang atong kinabuhi na tago diha sa Dios uban ni Kristo. Busa dili na kita mahiagom sa kapungot nga ipahamtang unya sa Dios ni ining kalibutana. Now ang pangutana, does God react in sudden outburst? Sumala sa ato ang paghulagway kaganina nga ang Dios nagapugong di ay ang Dios muriak ba pud siya diha-diha og mopakanaog sa iyang kapungot? Ang tubag yes. Sa Biblia adunay mga record niini batok sa mga tawo nga mirebelde sa Dios, diha-diha ang Dios nagapakanaog og hampak. Numbers 11:16 batok kang Miriam nga disobedient, ang Dios pagkanaog sa iyang kapungot og siya nagapahamtang kaniya og sangla. There are occasions when the wrath of God is unleashed in an instant. But today, God deals with sinners by holding back His wrath. Gipugnan sa Dios ang iyang kapungot karon niining dispensasyon sa grasya sa tuyo nga madala niya ang mga taong mga makasasala, mahatagan niya og kaluwasan pinaagi sa ebanghelyo kon sila motuo niini. Ikaduha nga atong isgutan is the caliber of this wrath. Unsa ba ang kalibre sa kapungot sa Dios?
Ang tao kung mapungot, kita kung mapungot, mupadayag ta sa ato ang kapungot, kini minansahan sa sala. Nganuman, kay sa panahon nga mo execute kita sa atong kasuko, kini minanduan sa unod, og sagad mo buto kini siya nga ang makabenepisyo sa epekto kita. On the other hand, God's wrath is always balanced. Balansi kanunay ang kapungot sa Dios. O perfect niya kining mapatuman. You can be sure that the wrath of God falls on a life and it will deserve and it was executed in perfect divine justice. Now take note. Sa ikatulo na itong punto is the consistency of this wrath. According to the Bible, the wrath of God is revealed, gikapadayag, meaning the wrath of God is constantly in view. Dayag na, kanunay na kini natong makita. We can see it around us all the time, but are often unaware of what it is. Dili lang kita aware nga mauna di ay kini. If this is true, siguro mangutana ka, kung tinuod ni nga nada yung kapungot sa Ginoo, ngano man ang mga dautan, nagsige man sila og uswag. Dili ba angayan man usab sila nga mo mahiagom sa kapaitan? Kung kita ang pasultion ingon nga tao, mao ni ang gusto natong mahitabo. Apan ang Dios lahi. Tungod kay diha sa iyang mga pulong siya nagapasabot nga ang Dios nagapailob. Naghatag siya og mga kahigayunan pa ngadto sa mga dautan aron sila makaangkon sa kaluwasan pinaagi sa ebanghelyo. So number 2, the focus of this wrath. Asa nakatumong kining mao nga kapungot sa Dios? Una natong hisgutan is this wrath focus unerringly. Dili mahitabo nga mapakyas ang Dios sa pahamtang sa iyahang kapungot ngadto sa angay mudawat niini. This verse tells us that the wrath of God is focused. The two areas encompass all the arenas in which sin operates. Number 1, against ungodliness. Batok sa tanang dili pagka-Diosnon. Kung maghisgot kita og pagka-Diosnon, naghisgot kini mahitungod sa relasyon sa tao ngadto sa Dios. So ang tanan nga wala makabaton sa tinuod nga espirituhanong relasyon sa Dios, dili pa siya Dios nun. Nganong dili Dios nun tungod kay sila kaaway sa Dios, o nganong ang kapungot sa Dios nakatutok ngadto sa mga dili Dios nun tungod kay sila kaaway sa Dios. Roma 8:7 ang paghunahuna sa unod kanunay kabatok sa Dios. Roma 5:10 kaaway kita sa Dios. They are the focus of His anger and are therefore the children of wrath. Busa ang mga makasasala, gitawag nga mga anak sa kapungot. So, ang pagkadili Dios nun, ungodliness is absence of genuine relationship with God. And absence of relationship with God, genuine relationship with God results in some form of false religion. So, dunay daghan kayong mga relihiyon, but in reality, wala sila'y relasyon sa Dios. Bisan sila nga mga nangulo niini. Number 2, against unrighteousness. Batok sa pagkadili matarong. Kini nga word, matud pa, it encompasses the idea of ungodliness, but it primarily focus on the results. Nag-focus siya sa resulta sa pagkadili Dios nun. Kagina nakatumong siya sa relasyon, karon nakatumong siya sa resulta sa pagkadili Dios nun, diha sa kinabuhi sa mga dili magtotoo. So nagpasabot siya, it basically refers to man's relationship with his fellow man. So kaganina, ungodliness, it focuses on man and his relation to his God. Now, the result of being ungodly is that may resulta ni siya dili maayong epekto diha sa iyahang relasyon ngadto sa isig niya isig ka tawo. Did you realize that every problem man has with man has its root in man's relationship with God? Tinood ni siya.
Tanan nga problema sa tao batok sa laing tao, nagsugod ni siya sa problema niya sa relasyon sa Diyos. We will treat our fellow man exactly like we treat God. When we treat God badly, we treat man badly. When we love God, we will love other people too. So, kung unsay imong gibuhat ngadto sa imong isig katawo, actually refleksyon na kung unsay imong kahimtang sa atubangan sa Dios. So, asa naka-focus to unrighteousness. Then focus utterly. God hates sin. It is the only thing that He does hate. So, hinumduman nato ang kapungot sa Dios, nakatumong siya sa sala. Actually, wala siya napungot sa tao. He does not hate the sinner, but He hates the sinner's sin. This is revealed in the word, all. God hates all sin. God is against it and cannot allow it to go unpunished. He is a good God, but He is also a just God. He is love, but He is also just. He will react in wrath against the sins of humanity and those who fail to believe the gospel of grace and get in a right relationship with Him will feel the fury of God's wrath in hell. So kinsa ang mahiagom sa kapungod sa Dios? Kadtong anaa sa sala, wala pa makabaton sa tinod nga pakigrelasyon sa Dios pinaagi sa ebanghelyo ni Kristo nga ilang pagatuuhan. So number 3, why God is angry? Nganong ang Dios napungot man? Number 1, because men rebelled against God. Men have rebelled against God. Ang mga tao may rebelde batok sa Dios. The phrase, kini nga word, hold the truth in unrighteousness, no, katong gibasa nato sa verse 8 in chapter 1, means that people know the truth, nahibalo na sila sa matuod, but they suppress it and cling to their sins instead of the Lord. So nahibalo sila sa sala ni, pero mas malipay man sila nga buhaton nila. If you read verse 19, makita nimo ang punto. Tanaw na to ang sa verse 19. Because that which may be known of God is manifest in them, for God hath shewed it unto them. So gipadayag na sa Dios kini ngadto kanila. There is something built into man that causes him to know that there is God. Yet men love their sin more than they love God. Nahibalo sila. Niila sila nga dunay Dios, pero mas gipili nila ang ilang sala. So, next, the Bible says, Psalms 14:1, the fool had said, in his heart there is no God. So, kinsa day ko tong moingon nga walay Dios, katura daw ko nung fool, kato daw ko nung buang. Notice that the word there is in italic. What this verse is teaching is that the fool is that person who says no God. No, there is no God. So kinsa siya katong fool? He wants his way over God's way and is living open rebellion, constantly suppressing the truth of God while steadfastly holding on to his sins. Nagapabilin siya sa iyahang sala, sa buhat, sa pagpakasala, bisan nakaila siya sa Dios. Padayon siyang miribildi sa Dios. Mo na gipasabot sa Biblia. 2, men have rejected God's truth. So nahibalo sila sa Dios. Not only do they rebel against the truth of God, but they also reject the truth. Bisan pa kon ang kamaturan na nila naabot na ngadto sa ilang igdulongog pero gisalikway nila. This idea will be expanded on in the next section. But for today, we need to understand that those who know about God but refuse to walk with God are guilty of rejecting the truth of God and are subject to the wrath of God. So, kiniyon niya nga kamaturan ato pang pagalaluman sa atong padayon nga pagtuon mga igsoon ko sa Ginoo. So sa katapusan, millions of people are under the wrath of God this day or today. It is obvious that this is true by the way they live and by the things they do. Daghan kaayo ang nailalom sa kapungod sa Dios. Our duty is to tell them about the gospel of the grace of Christ that can set them free. So unsa lang ang makapahigawas nila gikan sa kapungod sa Dios? Gospel of the grace of Christ. We need to preach to them. Unless those who have
the message, take it to them, they will never be saved. Dili sila maluwas. Kung ikaw nga nahibalo sa ebanghelyo, wala nagadala ni ini ngadto kanila. They may know about God and they may know about their own condition, but they need to hear the gospel of the grace of Christ, the gospel story, so that they will have the opportunity to make a decision for eternity through the finished work of Jesus Christ. So remember, for the child of God, there is cause for rejoicing in this message. Why? Unsay nganong doon natay rason para maglipay ni ining mao nga message kalabot sa kapungod sa Dios? Because for us, alang kanato ang kapungod sa Dios napalong na sa hingpit diha sa lawas ni Kristo. Today, all those who are saved by grace of Christ, by grace of God, stand under the umbrella of that grace, forever sheltered and protected from the terrible wrath of the Almighty God, that in itself is a reason to praise and glory to be given to the Lord. Ang ayan nga, ikaw nga nakabaton na sa kaluwasan, maghahatag sa pagpasidungog, maghahatag sa imuhang kinabuhi kusog tanan nga naa nimo diha sa pag-alagad sa Dios, ingon nga ang Dios nagapagawas na kanimo gikan sa iyahang kapungod. Dinhi lamang taman maayong adlaw kaninyong tanan hangtod sa sunod nga higayon.